Hello mga ka-idol, magandang araw sa atin ngayon. Ako nga pala si Manuel Opala Reyes, 27 years old, nakatira sa Lower Sagadahan, Barong, Lanao del Norte, especially sa Purok 7. Shout out sa mga nakakilala sa akin dyan. May bisita nga pala ako ngayong araw na to. Hindi lang to basta bisita, isa rin to sa kababata ko, tropa. Tapos ngayon, may trabaho na, may pamilya. Pero sabi niya, i-try niya daw akong interviewin, so wala namang problema doon. Kaya ito siya ngayon. Kaya usap lang ko ni ka nagsugod kami nga nagbata kan sa gamay kung nagbata and then karon ako sang gidol kay ako sang kumusta kung unsa na iyang sitwasyon karon. Nakita na ko sa before ani pa siya. Kato nga time sa nagbaha to siya and then ato pa to siya ka healthy and then karon sad to say nga medyo na-touch gyapon ko sa iyang sitwasyon karon mga idol kay siyempre si akong tropa siyempre na sa mga pangandoy so karon murag na hopeless pero ako gasturas mo is walay imposible basta atong doon sa kahitasan so Amen. Kung nakita nyo sa video clip na yung lilinawin ko lang, hindi ko po yun ninanakaw, amin po yun, tinabi ko lang kasi aanurin ng baha. Hello mga idol, sa mga nakakilala nga pala sa akin, na tropa, klase, mga dating kaibigan. So kung nagtataka kayo kung ano yung nangyari sa akin o nagulat, dahil nga sa ganitong sitwasyon, bigla akong pumayat kasi hindi pa ako makalakad. Way back 2020 idol, pagpasok ng pandemic, na-aksidente po ako sa trabaho. Tinamaan po yung likod ko ng bakal na dahilan na na-damage po yung spine ko. At siya naman yung naging rason na naging paralyze yung kalahati ng katawan ko. Yun mga idol. Yun po. Medyo lumiit po yung binti natin kasi hindi nga po nagagamit hindi tayo nakakapaglakad. Pero kahit gano'n naman po yung nangyari, hindi naman pwede manatili tayo dun sa isang sitwasyon. So, pinilit ko pong mag-move on. Ang awa ng Panginoon, ito naman tayo ngayon. Mukha lang payat, pero healthy naman. Awa ng Diyos. nalagoy kanang pangutana ko unsa may imong na miss sa una nga makalakaw pa ka ug karon sa imong sitwasyon karon unsa may imong na miss nga kanang ginabuhat nimo daily routine. Siyempre, yun ang una, napakarami. Yung mga ginagawa kasi natin na normal dati, hindi na natin magagawa ngayon. Tulad ng activity ng pagmumotor, pagdadrive ng sasakyan, o kahit ano pa yung mga bagay na ikakatulong natin sa pamilya natin. So, hindi na natin magagawa yun dati sa sitwasyon natin ngayon. Yun yung malaking pinagkaiba talaga. Subo unsa imong trabaho diay before nganong ning-ana ka? So, bago ako naging ganito, isa po akong maintenance mechanic sa isang company. So, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Doon po ako nagtrabaho hanggang sa dumating po yung point na aksidente ko. Naging siya namang rason na biglang bumago sa buhay ko. Na parang isang idlaw. Lahat ng pangarap mo, parang papahakbang ka na sa pangarap mo, tapos biglang cut. Wala lahat. Ganun. Medyo mahirap mag-move on talaga ng mga panahon na yun. Lalo na yung first year ko. Tapos sumabay pa yung pandemic na napakahirap gumalaw. Kailangan ako ng check-up. Hindi agad basta-basta nakakapunta kasi nga yung daan. Tapos iniiwas na rin tayo sa COVID nun. Kaya medyo mahirap talaga. Pero ako ng Diyos, naka-move on naman. At ito tayo ngayon. So, katong time na discuss siya ka. So, unsa may gibuhat sa katong kumpanya? Tabang ba sila si Moa? Yan, magandang tanong yan. Oo, unang ginawa nila, sinuportahan nila ako, pina-opera. Lahat ng pangangailangan ko, naibigay naman nila. Talagang kahit medyo malungkot yung pangyayari, naibibigay naman nila yung karapatan na dapat ibigay nila sa akin. Kaya lang, nakakalungkot. Nag-end of contract nga din ako kasi tapos na yung project. Pero sa bagay, hindi ko naman sila masisisi kasi ginawa din naman nila lahat para sa akin. Tama. Kung mag-CR ka, imo ba kang pagbanan si mong nanay or
ikaw ra or makaya na ba nimo siya? Nung una, tinutulungan ako ng nanay ko. Pero nung nagtagal, naging ano na lang, naging kaya ko na lang. Kasi hindi naman ako kagaya ng mga normal na nagsi-CR. Sa akin, ilang araw ako bago maka-CR. Dati nga, umiinom pa ako ng gamot para lang makadumi. Pero sa ngayon, hindi na. Nakakapag-CR naman ako. Hindi nga lang araw-araw. Mostly, tumatagal siya ng 3 days, ganon. So, wala naman akong nararamdaman na nakakaiba sa katawan ko. Yun nga lang, parang minsan, konti-konti lang yung kain ko. Kasi pag dinamihan ko, mapipil ko na bloated din yan. Kung sa may kanang sitwasyon sa imong tail, so naaba sa chance nga pwede kang makalakaw or mabalik sa kanang dati? Sa ngayon, nararamdaman ko sa paa ko is parang yung nanginginig or manhid na gano'n. Pero ayaw ko naman pangunahan yung nangyayari na sitwasyon hanggat hindi pa naman nangyayari. Sabi ng doktor, 10 taon bago tanggalin yung spine ay yung nilagay sa spine ko na bakal. Medyo matagal pa nakakailan pa ako, nakaka5 taon. So meron pang 5. So karamihan sinasabi sa iba, wala na daw pag-asa or ano. Pero hindi ako naniniwala doon kasi mas marami ako nakakilala o nakamit sa group na spine din sila. Pero nga lang matagal yung proseso, naka-recover naman sila. Mas matanda pa nga lang sila sa akin, ako mas bata pa. Tama, Mas malaki pa daw yung chances. Kaya yung mga word na last sinabi sa akin na yun, ginawa ko yung motivation na para magsikap, pag-exercise, kahit papano. Hindi talaga yung higa lang ng higa. Unsa may imong mahatag na inspirasyon sa same sa imong nga sitwasyon karon? Unsa may mahatag mga advice? Unang-una, magpalakas. Tapos huwag mawala ng pag-asa, lalong-lalo na manalig kayo sa Panginoon. Gawin Yun. sandalan yung Panginoon. Tama. Kasi ako halos hopeless na, dumating na sa point na naging hopeless ako. Pero nung nakilala ko yung Panginoon, saka halos dun, sinandal ko lahat ng problema ko. Kaya binigyan na ako ng lakas. Kaya eto ako ngayon. Sa ngayon, hindi lang naman ako yung dumadanas ng ganitong sitwasyon. Meron pa nga iba na medyo nasa malala talaga. Pero ang sabi ko sa kanila, huwag silang mawala ng pag-asa. Na pang sandaling buhay lang naman to. Hindi naman ito talaga yung hantungan natin. Lumaban lang sila na huwag mawala ng pag-asa. Bo, karon sa may imong source of income karon do? Sa ngayon talaga, totally zero. Wala talaga akong source of income. Nag-try nga ako nitong pagbablog baka palari. Mga lods, so mga kuwala nga aktuala po rin siyang pasuportaan sa iyang social media accounts. Basinday sa pinagi sa inyong pagsuporta, basinday diha raniya makuha iyang mga needs. Kay simpre ang iyang source of income karon is wala na gid kitungod siyang sitwasyon. So mura to, thank you sa inyong paglantaw mga lods. So God bless and bye bye. Ayun, salamat din sa pagbisita sa atin. Salamat po. Isang malaking karangalan.